binansagan niyang The Punisher. Oo. Kaya pumayapa ang Davao dahil namayapa lahat ng komunista ron. Dahil sa kanyang alsa-masa. Pero yung mga, parang may death squad. Davao Death Squad. Matatakot kang gumawa ng krimen. Wala kasing testigo patay lahat Pero sa totoo, sa isang banda, totoo naman na talagang tumahimik sa Davao. Pero alam mo si Mayor, si acting Mayor Rodrigo Okay Duterte, hindi niya kailangan manuntok doon Maglakad lang siya, lahat takot. Nakakabilib din yung ganong liderato. Pero pag New Year, walang magpapaputok. Sabi lang niya, bawal magpaputok. Bawal magsigarilyo. Bawal talaga. Kaya sa pag sinabi niyo, bawal, wala. Bawal manigarilyo, wala. Wala sa kanya yung warning yung... Wala yan. Buti na si Mayor Sara may ganun pa. Kaya nga ganun na lang Sa ibang balita pa po, 2 na namang Pinoy ang nakatulan ng bitay sa China. Death penalty po without reprieve. Yan ang hatol sa isang lalaking OFW matapos siyang mahulihan ng 1.5 kilo ng heroin sa Guilin International Airport noong September 2008. Habang death penalty naman with 2-year reprieve ang hatol sa isang babaeng teacher. Matapos din siya mahulihan ng halos 2 kilong heroin sa Guangzhou Airport noong nakaraang Oktubre. Sa ngayon po'y nakaapela pa ang kaso ng dalawa sa Supreme People's Court at bukod sa 2 Pinoy na nasa death row, 77 Pilipino pa ang naaharap sa kasong drug trafficking sa China. Ayan, wala kayong kadala-dala, ha? Gusto nyo maging drug mule? Ayan. Ang problema, poproblemahin namin kayo. Diba? Resources ng gobyerno. Pag nabita yan, kasalanan na naman ni Pangulong Noy. Parang mali. Di ba kasalanan nyo naman yun? May desisyon naman kayo. Alam niyo naman ang pinapasok masyadong magtiwala. Yung mga recruiter, di ba? Yun Hindi pa sasabihin na iba kasi kapit nga sa patalim. Pero malabo din Hindi pa rin Diba? Kasalanan nila yun. Yun yung kumbaga risk na tinake na nila. At saka isipin na nila yung buhay ng sisira sa mga gumagamit nun. Diba? So may cause and effect yun Samantala, ito naman sakit ng ulo ngayon ng Department of Labor and Employment ang ipinatupad na ban ng Saudi Arabia sa pagkuha ng mga household service worker o domestic helper mula sa Pilipinas. Epekto raw ito ng pagtatangka natin na humingi ng mas mataas na pasweldo at iba pang benepisyo para sa mga Pinoy domestic helper na tinanggihan ng Saudi Arabia. Sa ngayon, hindi pa alam ng ating gobyerno kung sakupin ng ban ang mga dati ng domestic helper o mga bagong hire lamang. Ayon sa Philippine Association of Service Exporters, isang asosasyon ng mga recruitment agency, hindi raw masisisi ang Saudi Arabia kung tinabangan na sila sa pagkuha ng Pinoy household helpers. Pero ang mas pinangangambahan ng grupo, baka kalaunan ay sakupin din ng ban ng mga Pinoy skilled workers sa Saudi. Tinatayang 14 po na libong OFW ang posibleng maapektuhan ng ipinatupad ng programang Saudization ng kaharian ng Saudi Arabia. Sa ilalim po nito, 30% o 3 sa bawat 10 manggagawa sa bawat kumpanya dapat mga Saudi national. Lubos na tatamaan ang mga kumpanyang nasa yellow at red status o yung mga maliliit na kumpanya na hindi naman kayang magbayad ng mataas na sweldo ng mga Saudi national. Kaya ang mga dayuhan ang kinukuha. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga kababayan nating nasa blue and green companies tulad po ng mga nurse, doktor, engineer at iba pang professionals. Kaya tayo po ng dole sa ating mga kababayan sa Saudi, itanong sa mga pinagtatrabahuhan nila kung ano ang status ng kanilang kumpanya. Yun lang ang pwede natin gawin. Anong kulay po kumpanya natin? Green o blue? Diba? Dapat ang iniisip ng dole, yung pagbalik ngayon dito niyan. Wala kang maibigay na trabaho, kaya nga nag-a-abroad sila Tsaka dapat linawin yung palisiya, di ba? Dapat dito pa lang sa pag-sign ng contract yung di ba? OWA, POEA, DOLE, makipag-usap na. Baka pwede mo bang i-reconsider natin yung inyong desisyon? Ngayon pa lang. Alam mo yung baglang mawawalan ka ng trabaho, Dami yan. Madami. Ilang milyon yun sa Middle East. Tsaka, hindi ko alam ba't wala tayong makitang drastikong reaksyon sa gobyerno, yung ekonomiya natin maapekto anong kanilang remittances dahil wala na pag bumalik ang mga yan. Kung ang sweldo lang ang problema, may himas pa yan. Sige. Ito gawin natin. Wala tayong nakikita effort. Hindi mo na naman minsan masisi yung ibang bansa dahil of course love your own. Yung sarili nilang tao, yun muna ang bigyan ng employment. Nag-issue din kasi sa Amerika yan. Yung mga immigrants, di ba? Nagagalit mismo yung mga Amerikano. Nauuna yung iba Oo, recession na. Daming unemployed. Saka naman nakakita sa Pilipinas dayuhan na, yaya pa rin dito.
Pilipina pa rin. Oo na, dito Di sa ba? atin. Oo. Pwede ba ang kumuha ng Amerikanang yaya? O banderang Good luck sa Saudi? paghahanap. Uy, pwede na recession eh. Ayaw ko rin bayaran sila ng kung Blue-eyed, no? Blue-eyed and blonde, why not, Yaya? Pumunta kayo sa bahay. Di Eto, ba? Oh. nako, may good news naman ako sa mga misis ng tahanan dyan. Muli pong in-rollback ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Simula kaninang hating gabi, piso kada kilo o katumbas ng 11 piso kada regular LPG tank ang naging bawas presyo ng LPGMA. Paliwanag ni LPGMA Party List Representative Arnel T. Puso dito ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Heto pa ang good news. Kung magpapatuloy daw ang pagbaba ng presyo ng LPG sa abroad, makakaasa raw tayong masusundan pa ang kanilang rollback sa mga susunod na linggo. Ayun, Di good ba news. kakatipid na ako? Yes. Nakakailangan po ako ng planchadora pero Brazilian. Ay, maraming Brazilian dito sa atin, ha? Mga model nga lang. Mga Pagdating Brazilian na dito. yan, biglang madidiscover, nagwawalis sa labas, biglang madidiscover, Diba, maging mga- artista sa Si Igan, may Pilipinas. Siberian yan sa bahay. Siberian. Siberian Husky. Okay, basahan natin mga maaksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Apat ang patay sa shootout sa isang checkpoint sa Caloocan City kagabi. Yan po ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika, ano nangyari? Igan, yun nga, nakabulagta nga yung katawan ng dalawang hinihinalang carnapper ng data ng GMA News sa 12th Avenue, Caloocan kaninang umaga matapos makipagputukan sa Caloocan Anti-Carnapping Unit o ANCAR. Ito nga ang dalawa dead on the spot habang ang dalawa pa lang kasama ay isinugod sa Diosdado Macapagal Hospital ngunit agad ding binawian ng buhay. Ayon kay Senior Inspector Alan Emlano, hepe ng Caloocan ANCAR, pasado hating gabi nang maitawag sa kanila ang isang tangkang pangangarnap kung saan lula ng taxi ang mga sospek. Sa kanilang pagmamatsyag ay napansin nga nila sa checkpoint sa may kanto ng Vicerano at 12th Avenue ang isang kahina-hinalang taxi na may plakang TYU 560. Hinarang daw nila ang taxi at sa puntong ito ay bigla na lang bumaba ang mga kawatan at pinaputukan ang pulisya. Pero wala namang nasaktan sa hanay ng pulis. Igan, patuloy ang investigasyon upang matukoy kung konektado ang grupo sa sunod-sunod na carnapping na nagaganap sa Metro Manila. Yan ang Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Indireklamo naman ang kapatid ni Robin Padilla na si Royet Padilla ng pambubugbog ng kanyang misis. Ayon po sa pulis, nangyari umano ang pambubugbog sa isang bar sa Angeles City, Pampanga kahapon na madaling araw sa gitna umano ng kanilang pagtatalo. At lasing daw noon si Royet. Dagda mo yan po, mga pasa at bukol sa katawan ng kanyang misis. Agad namang ikinulong si Royet sa Angeles City Jail. Bukod sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act na inihain ng kanyang misis, may standing warrant pala na warrant of arrest itong si Royet. At ito'y ang kasong frustrated homicide na isinampala ba sa kanya noong 1997. Tinanggi naman ni Royet ang mga paratang pero desidido raw ang kanyang misis na ituloy ang reklamo. Kaya, ingat kayo dyan. Good for you. Pinuno po yan ng H-World. No? General, oo. General Meron siya. pa kaya? Nasa kaya si Bibi gandang hari? Dapat siya yung Ay, okay na siya sa nakikipag-usap modeling career niya sa... Dahil siya at least mahinahon siya. diba? Sa New York? Sa New York ba? Talaga? New York? Oo, oo. Sa Amerika. Pero hindi totoo kinakausap niya? nagpalit siya ng kasarian. Ay, Talaga? Hindi totoo. Pagbalik niya. Basta okay na natin. siya. dapat siya yung tagapayo kay Royet kasi mahinahon siya, diba? Kuya? Kuya. Mahinahon. Baka ganun pa niya, Royet. Halika nga. Baka ganun pa niya si Bibi. Halika rito. O samantala, isa pong kasama namin dito sa GMA. Alam mo, nagkasalisiyan lang kami. Teka, tuloy natin ang kwento. Sugatan po siya dahil ganito po nangyari. Diyan lang po sa kanto namin, sa harap. Oh my God. Magsasaksi po ito pero umuwi muna after nagtrabaho sa 24 oras matapos siyang makaladkad nang tangkang agawin yung kanya pong sukbit-sukbit na bag. Isa pong nakamotorsiklong snatcher ang bigla nalang dumaan sa kanya dyan sa may Timog Avenue, Quezon City. Nung paghablot, ayun na, nakaladkad na. Narito po ang report, si Renz. Narito po ang report ni Jay Sabale. Jay, kamusta na siya? Igan, biktima ng robbery snatching ang kapuso nating si Karen Torres na papasok na sana sa kanyang trabaho sa GMA. Nagtatrabaho siya bilang production coordinator at video researcher dito sa Kapuso Network. Pagdating niya sa 11 Jamboree Corner, Timog sa sidewalk bandang alas 9:30 ng gabi, bigla na lang may nakamotor na nanghablot ng kanyang bag. Nakaladkad si Torres hanggang nabitawan niya ang kanyang bag. Natangay ang kanyang wallet, cellphone at ATM card. Agad siyang binigyan luna sa St. Luke's Medical Center.